Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, The Filipino Channel. Siyempre, nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Nadinig nyo na ba ang salitang living dead? Living dead? Oo, sila yung mga taong buhay pero parang patay. Dahil ang buhay nila ay walang kabuhay-buhay. Good news! Mamaya pag-uusapan natin bakit may mga taong buhay pa pero parang patay na. Sa ating episode na Buhay na Patay! Pag-uusapan din natin kung how to make exercise a daily habit. At maraming gusto mong yung gawin niya, kaya lang hindi niya magawa-gawa. Pag-uusapan natin yan. Pero bago ang lahat ng yan, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay sa Tulong Ko Pa Sa Global. At syempre, shout out po and congratulations to Annie Nepomuceno and Music Arts Events team for the successful concert of Maestro Ryan Cayabyab and the Ryan Cayabyab Singers. Let's watch the snippets of the concert in Pasnas, Pasadena. It's the first time I ever felt so helpless deep inside. You know what that Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. 'Cause you're all I need, there's nothing I want more. Pilipinas mong minumutya, ugat ng luha. Ay, naku, ang ganda talaga ng concert. Ang daming naka-appreciate po ng original Filipino music. Tama ka dyan, Sir Vic. And to all who watched the concert, thank you so much for experiencing with us the excellence of Philippines' national artist na si Ryan Cayabyab and of course, the Ryan Cayabyab Singers. And Sir Vic, special thanks lang to Huggy Bag by Unleash for hugging Maestro and Ryan Cayabyab Singers as you have seen on the pictures being flashed on your screen. So thank you, Huggy Bag! Ito po, Huggy Bag, perfect gift lalo na po sa darating ng Thanksgiving at Christmas po, available at Amazon. Type nyo lang po, Huggy Bag. Makikita nyo na po yan at pwede nyo na mabili at pwedeng mapamigay sa inyong mga mahal sa buhay. Correct. And of course, today we're celebrating the birthdays of two special people in my life. The birthday of my husband, Vic Happy Garcia. birthday to me! Yan. And of course, our son, Isaiah Garcia. Alam niyo bang sabay yung birthday ng dalawang yan. Kaya sabi ko may regalo ko sa kanya si Isaiah. Nawalan tuloy ako. Matipid po ang pag-celebrate dahil dalawang birthday, isang celebration. Oo. And honey, happy birthday. Thank you. Thank you so much for all that you do for our family. Your sacrifices never go unnoticed. And syempre, you are the best para sa amin. Thank you for loving God. Alam mo, pagka nakikita kita na mahal mo ang Diyos, which overflows into our family, friends, and millions of people who are blessed by your life. We love you. And syempre, babatiin ko rin our son, Isaiah. If you're watching, happy birthday, Isaiah. Mommy and Daddy loves you so much. We appreciate your obedience and the excellence you show in everything you do. So we pray that you will always be in the center of God's will. So kasama mong mag-birthday? Yan, happy birthday, Isaiah. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala namin, one idea can change your life. Or in this case po, one story can change your life. Ang Tulong Pampagana story natin ngayon ay tungkol sa what really matters. Totoo po, napakagandang pong title pala, mag-iisip ka na, what really matters. Pakinggan niyo pang kwento. Alam niyo, kwento ito ng isang negosyante na nakakita ng isang mangingisda na nagpapahinga sa tabi ng kanyang bangka, no? Nagtaka at nagtanong. Sabi niya, bakit hindi ka pa nangingisda? Sumagot yung mangingisda,
sapat na ang nahuli ko ngayon para mapakain ng aking pamilya. Sabi ng negosyante, kung maglalaan ka ng oras, no, dadagdagan mo pa sa pangingisda, maaari mong ibenta ang sobrang huli. Kumita ka pa ng pera at makakabili ka pa ng mas maraming bangka. Aba? At barang araw, yayaman ka. Yun po, sabi po nung negosyante. O, ano nangyari? Tinanong naman ng mangingisda yung negosyante. At pagkatapos nun, sabi ng negosyante, pagkatapos, maaari ka nang magpahinga, mag-enjoy sa buhay, at makasama ang iyong pamilya. Diba? Yun daw po mangyayari. Pag nagtrabaho ka ng todo-todo, makakasama ang pamilya, makapagpahinga. Ngumiti yung mangingisda at sinabi, pero yan mismo ang ginagawa ko na ngayon. Siguro, ano po yung maiisip niyo sa kwento? Ganda po nitong kwentong ito. Parang maraming pong tao madaming gustong gawin sa buhay. Nagpapakahirap, nagpapakapagod, kuminsan napapabayaan ng pamilya, wala na pong oras sa pamilya, para lang kumita ng maraming pera, at para pag may edad na sila, they spend time with their family. Na kuminsan, hindi naman nangyayari. Or huli na. Baka huli na lahat kasi wala na yung pamilya nila. Ang sinasabi po ng mga isda, Bisyante, yung gusto mo mangyari in the future, magpahinga, makasama ang pamilya, ginagawa ko na. Nagagawa ko na po ngayon. So ano pa hahanapin ko? Kumakain sila, maayos sila, may magandang buhay sila, kasama ko sila. At hindi ko inuubos ang buhay ko para kumita ng pera. Correct. Siguro tanong nyo, ano ang connection nito sa buhay natin? Ito po, lesson number 1. Lesson number 1. Are you working for what truly matters? Nagtatrabaho ka ba dun sa talagang importante? Totoo po, marami po sa atin kasi ngayon, trabaho ng trabaho para kumita ng pera. Okay po yun. Ang tanong, bakit mo gusto kumita ng pera? Para mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating pamilya, para isang araw, makapagpahinga at makasama sila. Ito po ang problema eh. Marami po ngayon, 50, 60 years old na, hindi pa rin nakakasama gano'ng pamilya. Bakit? Kulang pa rin ang pera at hindi pa rin sila nakakaipon. Sabi po ng mga isda, ako ginagawa ko lahat ng dapat gawin bawat araw. Pero sinisigurado ko, may oras ako sa pamilya ko para kasama ko sila at kami ay masaya. Oo, kasi iba parang sinasabi, work. Pagdating ng dulo, enjoy. Ang problema ko, hindi na umuabot sa enjoy. Hindi na umabot eh. It's either namatay na, nagkasakit na, o okay ka na, pero wala na yung mga anak mo. Problema. Number 2, lesson. At the end of the day, it's not the money in the bank, but the peace in your heart that counts. Totoo po, napakaraming po tao na mapaka-concern sa pera sa bangko. Dapat maraming pera sa bangko. May bahay, may kotse, may ganito. Doon po nauubos ang oras nila. Pero tanong, during the time na ginagawa mo ito, kumusta po ang iyong puso? Kumusta ang konsensya mo? Kumusta ang kapayapaan sa puso mo? Masaya ka ba? O hindi? Tanong po yan sa mga masyado mahilig magtrabaho. Hindi ko po sinasabi, hindi po magandang magtrabaho, pero dapat po may balanse. Dapat malaman natin what really matters. Kaya pala, no, sa creation, 6 days, nagdaglikha ang nagpahinga. Diyos, diba? On the 7th day, nagpahinga. Pahinga, kapatid. Number 3, what matters most is not what you get, but who you become. So, napaka-importante po. Marami po tayo masyado conscious na marami makuha, dapat meron. Pero tanong, during this time, who are you becoming? Or what are you becoming? Lalo ka bang bumabait? Lalo ka bang napapamahal sa pamilya mo? Lalo ka bang nagiging tama? O lalo kang gumagawa ng mali para kumita ng pera? Lalo kang nawalayo sa pamilya mo? Lalo kang napapagod? Lalo kang nagkakasakit? Pero ang tanong po ngayon, ano nangyayari sa'yo as you aspire for more money? Is that what really matters? Kaya pala, ang tawag sa tao ay human being, hindi human doing. Diba? Kasi it's not what you get, but who you become. Number 4, true success is measured not by wealth, but by the impact you leave behind. Totoo po yan. Pagdating po ng panamamatay tayo lahat, iiwanan po natin lahat nung pinundar natin, binili natin, pera natin sa bangko, kung meron, iiwanan natin lahat yan. Pero kung ano yung naitulong mo sa ibang tao, kung ano yung naituro mo sa ibang tao, maiiwan po yan. Napatay na po tayo, pinag-uusapan pa tayo ng mga taong minahal natin, mga taong nilaanan natin ng panahon, mga taong bigyan po natin ng importansya. That's the legacy pwedeng iwan.
Kaya nga hindi talaga nasusukat sa pera mo o sa wealth mo. But the impact, ano ba yung epekto ng buhay mo sa buhay ng ibang tao. By the way, bago tayo mag-break, we have an important announcement. If you're looking for an outstanding and trusted immigration lawyer with expertise and compassion for Filipinos, please contact the Lindane Law Firm. Okay, for special rates, gusto nyo mo makakuha ng discount. Mahilig po tayo mga Pilipino sa discount. Ito po ang gagawin nyo. Kung may problema kayo sa immigration, nangangailangan kayo ng tulong, ito pong lawyer na ito dapat nyo kontakin. Please text 747-214-7474 o email po nyo ang tulong ko pasamo@gmail.com at ire-refer namin po kayo personally dito po sa lawyer na to na tunay makakatulong po sa inyo. Sobrang galing. Siya po si Attorney Ed Alan Lindane. At syempre, pwede rin magpadala sa tulong ko pasamo global@gmail.com. And for your immigration medical exam and Form I-693 completion, bisitahin lang po ang Atala Medical Group sa 557 North Maclay, San Fernando, California. O tawagan niyo po ang numero 818-639-0209. Or mag-email din po sa tulong ko pasamoglobal@gmail.com. Magbabalik pa po ang tulong ko Pasamo Global. Huwag bibitiw! Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko Pasamo Global. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia! Dadako na tayo sa tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, continually magbibigay din po kami mga tips para mas gumanda ang inyong buhay. Hatid sa inyo ng Earth Baby. Bisitahin po ang Earth Baby sa kanilang website or Amazon. Pero bago yan, let's begin with our nuggets of inspiration through our simple reminders with lasting impact. Watch this. Hi everyone! Here we are again for Simple Reminders. With lasting impact. You know what? Sometimes God warns us gently. Before life teaches us harshly, He doesn't correct us to punish us. He does it to protect us. Ignoring God's voice may feel convenient now. But consequences always catch up. So when He says no, it's because He sees what we can't. Listening early saves us from learning painfully. This is Abilene Garcia. And Erica Garcia reminding you this. Don't wait for pain to make you wise. So don't ignore God's voice. Simple Reminders, lasting impact. Yan! Again, please subscribe to Simple Reminders, Lasting Impact YouTube channel. Okay, sa araw na to, pag-uusapan natin ang isang napakagandang internet article. Ito po yung title, How to Make Exercise a Daily Habit. Ginawa po ito ng Nutrition Source. Oy, maganda yan. Sabi sabihin, maraming tao gusto mag-exercise, kaya lang hindi nagiging habit. So, may mga technique po para maging habit at talaga magkaroon yung ng matinding epekto ang exercise sa buhay. Minsan kasi yung exercise naging panaginip na lang. Okay, nagiging once a month o once a year. Yan. Anniversary Ang pa. importante po sa exercise is consistency. Kung kaya po natin as consistent as possible. At may paraan po. Ito po, makinig po sa lalo yung may edad-edad na po dyan na gusto niyo mag-exercise pero wala nangyayari. At alam yung maganda epekto sa exercise sa katawan nyo, hindi nyo lang magawa. Ito na po yan. Number 1, piece your workout together. Yan. Kumbaga, you don't need to get all your exercise at one time. Kasi Totoo yan. parang iniisip natin, one time, big time. Hindi. Pwedeng 10 minutes in the morning, pwede sa tanghali, or sa gabi, and can give much of the same benefit as 30 minutes all at once. Totoo po, marami po sa atin kasi turo, kailan mag-exercise ka 30 minutes a day. Eh, problema, hindi mo nga magawa. So, dahil hindi mo magawa yung 30 minutes a day, hindi mo nagagawin. Oh. Mayroon pong paraan. Huwag niyo pong pilitin yung 30 minutes. Kung kaya niyo lang 10 minutes, simula ka ng 10 minutes. Yes. At kung kaya mo 10 minutes sa morning, baka kaya mo yun. Sa tanghali, bago ka matulog. Gawin niyo po pag-iwahiwalay. Eventually, maka 30 minutes ka rin a day. And when you ginawa, may kapasi mo, hindi na pala ganun kahirap. Di pala kailangan pilitin yung sarili ko ng 30 minutes. Pwede, kung hirap ka pa nga, simulan mo ng 5 minutes. Oo. And eventually, gradually increase. From Kasi there po, may labang ka. Pag hindi mo kasi nagawa yung 30 minutes, mawawalan ka na ng gana, madidepress ka na, di ba? Parang, wag na nga, frustrated ka na. Kasi ang hirap po gawin ng 30 minutes, pero madaling gawin yung 5 minutes.
instant. Yes. So, at pag nag-5 minutes, wait, kaya ko ba 5 minutes? Pwede ko 8, 6, 7, 8. Number 2, move your feet before you eat. Ano yan? Move your feet before you... Ano yan? Makinig po kayo. Kumbaga, pwede kang hit the gym or go for a 10-minute or 20-minute walk. Diba? Pwede yun. Pwede naman sa tanghali, pwede kang maglakad with your coworkers, have lunch afterwards. So, punto po dito ito. Kung pwede, huwag kang kakain at hindi mo pa ginagalaw ang paa mo. Ano pa yung ibig sabihin nun? Breakfast. Kung pwede, lagyan sa'yo, bago ako kumain, exercise lang muna ako ng 5 minutes. Labas ako ng bahay. Mag-exercise tuwing umaga. Parang Yoyoy Villame, di ba? So, ganoon lang po, suntok-suntok sa hangin. Sa labas po. So, 10 minutes lang. After 10 minutes, ay, pwede na akong kumain. 3 beses ka kumain isang araw, assuming. So, ganoon din po. Bago ka kumain, 10 minutes exercise, konting stretch, you're able to do that 30 minutes already. Oo, kaya ang ganda, no? Move your feet before you eat. Tandaan nyo yan. Maganda yan. So, walang kakain, hindi gumagalaw pa. Kasi, hindi ko kaya. May isang simple po. Pwede po kayo mag-exercise. May hagdanan kayo. Akyat panaog lang po, 10 beses. Oh. Exercise na po yun. Yung puso mo niyan, diba? Oh, number 3, try a pedometer step counters. Sir, ano yung pedometer? High-tech naman yan. Di Ano po? yan eh? Madali lang. Alam niyo po to. At nakita niyo na to. Ano ba to? At yung iba meron kayo yan. Ito yung pedometers po are an easy, inexpensive way to motivate yourself to be active. So, pwede kang mag-work up to 10,000 steps a day. Sabi niyo, No? paano ko naman malalaman yung 10,000 steps? Okay, may mga pagkakataon po, may mga cellphone kayo, may pedometer po yan. Hanapin niyo lang po yung pedometer. Basta hawak-hawak niyo yung cellphone, pag naglalakad kayo, binibilang niya po yung hakbang niyo. Ang target, at least po, sa atin, at least 10,000. Na kung hirap po kayo, may mga relo. Watch, oh. Okay, mga iPhone, yung mga Android phone, nagbo-monitor po yon ng lakad nyo. Pero ako po, wala akong, hindi ako mahilig mag-relo eh. Meron po akong pedometer ring. Ano po yan? Nabibili lang po ito sa mga online store. Lalagay nyo po sa kamay nyo, i-sing nyo sa cellphone nyo, na monitor po nitong ring na to kung ilang steps ang ginagawa ko. So, kung nakita, 5,000 pa lang, lakad pa. Hindi lang yan, pati tulog. Pati tulog na monitor po. So, marami pong ito, malalaman nyo kung kulang kayo sa lakad, lalakad pa. Kung okay na, because of this, nagiging active kayo, nakapag-exercise kayo. Pedometer, ito po, tawag po dito, smart ring. Type nyo lang po sa online, smart ring. Ang napakamura po, may $10, $20, okay na kayo. Number 4, ito paano ka magiging healthy tsaka exercise, diba? Turn off the TV, computer, and smartphone. Alam niyo kung bakit? Kasi cutting back on screen time, yun ang tawag natin yung screen time is a great way to curb your sit-up time or your sit time. Yung dahil ka nakaupo, nakatuto, kaya sumasakit ang mga batok, di ba? Move around instead by visiting the gym or even maglinis ka ng bahay. So, normally po, screen time is synonymous to sit time. Oo. Normally, when you sit, when you use do the screen, screen, you sit. So, kung babawasan mo ang screen time mo, there's a possibility, maiinip kang nakaupo dahil wala kang ginagawa. Lalakad ka. Yun po ang ibig sabihin nun. At pag naglakad ka, dagdag exercise na po yun. So, pag binawa, unless kaya nyo maglakad habang tumitingin, madadapa naman po kayo. Problema. Or, pwede naman po, naroon kayo sa ano yun ha, yung takbo-takbo sa treadmill. Pwede kayong tumingin. Okay, pwede po yung mag-screen time habang nagte-treadmill. But normally po, mahirap yun. Kaya bawasan ng screen time, madadagdagan ang walking time. Yes. Number 5. Ito, ganda dito. Turn sit time into fit time. Ayan, pwede pa yung sit time to fit time. Yun na yung sinasabi mo. Ito po isang technique. Ako po, madalas po sa inyo, mahilig mag-drive. Mahilig mag-drive, okay lang mag-drive. Kaya lang minsan traffic. Ito po ginagawa ko. Habang po ay ma-traffic, hindi ko nagsisita po ako. Parang gano'n po yung, gano'n yung lapit siya nyo, crunch siya po yung tiyan nyo, at move back, forward and back. Mapapansin nyo, nakuha nyo. Tapos, sa kotse po, meron po akong daladalang, alam niyo po yun, grip. So, exercise po yun. Kung minsan dalawa, isa. Kasi, wala nakaupo na kayo. Nanonood kayong TV. Talaga, gusto niya manood ng TV. Nang tulong ko, pasa mo. Exercise. Tapos po, habang nanonood, punch. O kaya, yung paa mo, taas-taas, baba mo. Yun po, malaking tulong na po yun for your physical fitness. O, kumbaga, i-try ninyo yung combine yung cardiovascular exercise
with sedentary activity. Ito yung that you already do, yung ginagawa mo pang araw-araw. For example, try doing simple exercise while sinabi mo nanonood ka o nakikinig ka, or set a reminder at work to get up and walk a few minutes or every hour. Exercise mo, malaking tulong na po yan. Number 6, pwede ka naman mag-sign up for a class, di ba? So, meron mga fitness. Ako yung mga local, yung mga community, meron po libre sila yan, mga community libre. gym. Oo, Pero kung gusto nyo mga high-tech na gym, may bayad. Yes, or meron mga dance or yoga classes schedule. Zumba! Correct, meron dyan nearby sa inyong mga community. So, you may find that having a structure of a class, nakakatulong daw yan kasi mas gusto nila yung nagbibihis. May kasama. Kahapon kausap ko, shout out lang kay Edwin tsaka kay Lani. Sabi ko, saan kayo galing? Sabi niya, nasa gym. Alam mo, may gym kami sa bahay. Pero mas maganda pag nasa labas, mas disiplinado. Totoo po, iba po yung may kasama. Another way po, Tai Chi. Naku, dahil sa may edad, 50 years old pataas, Tai Chi po, medyo hindi po ganun kahirap, hindi ganun kakansa katawan, pero naayos po ang katawan natin. Tito Gimo, Tito Terry, kung nanonood kayo, galaw-galaw, shoutout sa inyo. Okay, number 7, plan exercise into your day. Ito yung napakaganda po. Makinig po kayo, paano to? Kung mag-set aside ka lang ng specific time sa inyong schedule to exercise, and then ilagay mo sa calendar mo, lagay mo sa planner mo. Kung may oras ka para kumain, dapat may oras ka para mag-exercise. May oras ka para manood ng TV, dapat may oras ka sa exercise. Yun po ang problema. Hindi nyo napansin, hindi kayo nakakamiss na pagkain because you set a time to eat. Para hindi makamiss ng exercise, you set a time for exercise. And number 8, reward yourself. Kumbaga, set short-term goals and i-reward mo yung sarili mo na na-achieve mo. Try targeting a specific event such as a road race or walk for charity to participate in. So, this can help you motivate. Ako po, for example po, ako exercise po everyday po. In the morning, nagluluto tayo, di ba? Minsan nagluluto, matagal pa. Nagpo-push up po ako sa counter. Habang naghihintay mag-simmer. Nando ko lang naman. So, alam niyo po, nakatapos ako 1 to 200 push-up while cooking. Pwede pang mag-sit up, pwede pang mag-squat habang naluluto. Because of that po, on a day-to-day basis, natatapos ka po 30 minutes requirement ko to exercise. Naku, sana marami tayong natutunan ha at i-apply yan sa ating buhay. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin kung bakit may mga taong buhay pa pero parang patay na. Magbabalik pa ang tulong ko pasa maglupa. Pagbibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pasa mag-global. Vic Garcia po. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa pinakahihintay nyo. Tulong dagdag kaalaman. Kung saan nahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Pero bago ang lahat ng yan, okay? Oo, bago natin pagpatuloy, magbibigyan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefits Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh! May secret packet ba ang pantalon mo? Minsan hindi mo napapansin, pero kapag kailangan mo ng extra cash, andyan pala! Ganon din ang life insurance with living benefits. Akala ng iba, magagamit lang kapag wala na tayo. Pero ang totoo, may hidden benefits ito na pwedeng magamit habang buhay ka pa. Ito ang mga laman ng secret packet ng life insurance mo. Living benefits ang tawag dito. Emergency fund, may lump sum cash na matatanggap para sa medical expenses. Hindi mo kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pambayad. Income replacement, kung hindi ka makapagtrabaho dahil sa sakit o aksidente, may financial support para hindi maapektuhan ang pamilya mo. Critical illness coverage kung ma-diagnose ka ng major illness tulad ng cancer, heart attack, o stroke. And may Alzheimer disease na din kami. May pera kang matatanggap na magagamit sa treatment o kahit anong pangangailangan mo. Peace of mind, ito ang pinakamahalaga. Alam mong may backup plan ka sakaling dumating ang unexpected challenges. Kaya huwag mong hayaan na walang secret packet ang
pantalon mo. Make sure may living benefits ang insurance mo. Dahil ang pinakamagandang life insurance ay yung nagagamit mo habang buhay ka pa. Ito po si Gina Christie na handang tumulong sa inyo. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina. Until next time. Kapamilya, isa sa pinaka naging sikat na TV show sa buong mundo ngayon ay ang show na Living Dead. Oo, mahaba-haba rin itong tumagal, no? Oo. Ito yung labanan ng mga taong buhay at mga taong patay na buhay. Meron pa yung patay na buhay na nila. Parang labo na. Parang zombie. Malamang, napanood nyo na po ito o nabalitaan nyo na ito. Oo, may ibang tao ang tawag dito. Yung sinabi ko kanina, zombies, Yan. no? At kapag papanoorin mo ito, baka sabihin mong malabong mangyari ang Living Dead. At mas malabo namang mag-away ang buhay Kesa at patay. at ang patay. Pero diba? lagi po, may konting katotohanan ang Living Dead at ang zombie. Pero, sa panahon natin ngayon, ikaw buhay. Alam mo bang maraming tao sa kapaligiran natin ngayon, buhay pa, pero parang patay na. At kasama po natin sila araw-araw, at ito mapatindi, kuminsan inaaway pa natin sila. Totoo, nangyayari po eh. Paano yan? Sila yung mga taong buhay pero parang patay. Kasi sila yung mga taong buhay pero parang walang dahilan sa buhay. Totoo po. Diba? Wala na ang buhay nila. Wala nang kabuhay-buhay. Ano masakit dito? Parang naghihintay na lang ng kamatayan, ano? May kilala ba kayong ganyan na naghihintay living na lang ng kamatayan? Living dead or, ito mas masakit, baka ikaw itong pinag-uusapan Naku, natin. wag naman Hinihintay sana. mo na lang kunin ka ni Lord. Problema yan. Okay. Tandaan niyo po that death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live. Ano yung namamatay sa loob natin habang tayo nabubuhay? Totoo, yung No? pagkamatay po hindi greatest loss. Kasi wala na yung, pag namatay ka, wala ka na mangyayari. Okay na yun. Ang masakit po ito, marami sa atin buhay pa, pero parang patay Patay na. Oo. Na araw-araw gumigising, natutulog, kumakain, pero parang wala nang silbi yung buhay. May kilala ba kayong ganyan? Problema yan. At sa araw na to, pag-uusapan natin kung bakit may mga taong buhay pa, pero parang patay nga, At no? ano-ano yung dapat Oo. nating gawin para maayos itong sitwasyon ito. Sa ating episode na Buhay na Patay. Sana ngayon, pagkatapos ito, hindi na buhay na patay. Buhay na buhay. Yan na. Okay, ano-ano yung mga dahilan bakit may mga taong nagiging living dead? Number one. Number one, meron silang mindset that they are already old. Matanda na daw sila. Ilang beses mo na bang nadinig yung tagang, matanda na ako? Hindi ko na kaya yan. Hindi ko na pwedeng gawin yan. Diba? So may mga tao po ganyan. Kaya po gano'n ng living dead po sila dahil hindi nila matanda na ako. Hinihintay ko na lang talagang kunin ako ni Lord. Totoo po, may mga tao pong ganyan na kaya araw-araw ginagawa. Tulog, kain, gising, tulog, uli, kain, uli, gising uli. Para yun na lang yung cycle, ano? At wala na po silang gana sa buhay. Oo. Yung iba nagiging babuti Ayan, na nga. problema to. Oo, tapos mahirap na silang pakisamahan. May kilala ba kayong ganyan? Parang ang dali-daling di ba? Magalit. Parang sinasabing magpasensya na kayo, matanda na kasi yan. Yung palaging Diba? sinasabi, matanda na ako, magpatanda nyo na ako, bahala na kayo, hindi ganito talaga. So, kung ganyan po kayo, hindi mo napansin, nawalan ka ng dahilan sa buhay, nakainisan ka ng mga taong nakapaligid sa'yo, hindi na masaya ang buhay. Please, wag nyo pong gawin yan kung ganyan po. Oo, kaya kung ikaw ito, may tanong kami sa inyo. Ilang taon na ba si Colonel Sanders? Si Colonel Sanders po, siya po yung nagtayo ng Kentucky Oo. Fried Chicken. Ilang taon pala siya noong tinayo niya, Mm-mm. yung Kentucky, di ba? 65 na po siya noon eh. So, kung 65 Oo. years old na kayo, Senior. senior na, si Colonel Sanders, nagsisimula pa lang. Oo. So, ibig sabihin, nagsisimula pa lang siya. 65 years old na po siya nung tayo yung Colonel Sanders. Kentucky Fried Chicken. Pero ngayon po, napakaganda po na epekto ng Kentucky Fried Chicken sa buong mundo. Kayo, ilang taon ka na?
baka pwede mong simulan. Baka may pinagagawa pa sa iyo ang Diyos para hindi ka maging living dead. Alam mo, hindi lang naman si Colonel Sanders. Ito, mas diba? malamang kilala niyo to. Oo, presidente. Diba? Si President Ronald Reagan. Naging presidente siya ng Amerika ng 65 years old. 69. Oo, 69. Meaning, hanggang 73 years old, presidente siya. Isipan niyo po mabuti. 69 na ba kayo? O 73 na ba kayo? Isip, naging presidente pa. Di ba ang hirap maging presidente? Pag-isip naman kayo. Eto, mas matanda. Oh. Si Gladys Burriel. Natapos niya po yung marathon. 92 na siya. So, marami ito. 80 na ako 85 na ako. Ito po, 92. At 90 din yung marathon. Normally po, 42 miles po yan. 92, tumakbo pa ng marathon. Ibang klase, di ba? Klase na po talaga. Ano magsabi? 93 na ako. Paano yan? Toto. Eto, may mga tao na katulad ni Nola. Nag-earn po siya ng kanyang bachelor's degree at 95 years old from the Hayes State University. At later, hindi ho siya tumigil. Bakit hindi? Earn her master's degree at 98. Para ngayon? Teka muna, malapit na sa hukay ito Ngayon, pwede niyo bang sabihin na, matanda na ako. Ito po, may mas tatanda ba sa nanonood sa programa namin na 98? Nag-masters pa. So please, wag niyo pong gamiting excuse ang katandaan para mabugnot sa buhay at maging living dead. And tandaan nyo, age is only a number. Yes. Attitude is what counts. So yun po ha, wag niyo pong pabayaan yung edad niyo ang magdetermina ng gagawin niyo. Kasi sa mga example na binigay namin, pwede gawin. Okay, number 2, they felt, kaya daw nagiging leading dead kasi they felt that their mission in life Iyan. are none. Tapos na daw ang kanilang mission sa buhay. Sila yung mga taong nagsumikap sa buhay, Bata-bata pa sila. na pag-aral at napagtapusin Iyan. na rin kanilang mga anak. At wala nang gaanong alalahanin kasi tapos ka na. Made up na. Graduate na yung mga anak ko Ito po, may mga tao po ngayon habang nanonood, malamang ikaw to. Sir, nagawa ko na yung dapat ito gawin. Yung mga pinagsasabi niyo, ginawa ko na yan. Ngayon, tapos na ako. Parang wala nang plano sa buhay. Nagawa ko na yung dapat kayo. So, wala na akong ganong plano. At totoo lang, hinihintay ko na lang, nakunin ako nila. Kung kayo ito, makinig kayo mabuti. Oo, parang iisip nila, wala nang pangarap, tapos na ang mission nila sa buhay, hinihintay na nila yung araw na kukunin sila ni Lord. Diba? At kung minsan, nagsiself-pity. Ayan, ito po problema nitong mga taong to. Okay. Kinakaawaan nila yung kanilang sarili, Ayan. lalong-lalo na kapag hindi sila napapansin. Nako! O nabibigyan ng halaga ng kanilang mga mahal sa buhay. Kasi po naaalala po nila na lahat ng paghihirap nila nung bata-bata sila sa kanilang mga anak, pinag-aral, nagsumika. So, nabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak. At ngayon, feeling nila, yung mga anak nila, wala ng oras sa kanila. Naaalala niya lahat ng kanyang paghihirap. Minsan nagsiselfie. Oo. At kung ikaw ito, kung kayo po ito, remember this, you are never too old to set another goal or to dream another new dream or to dream a new dream, sabi ni C.S. Lewis. Ibig sabihin po, hanggang buhay po kayo, kung may mission kayo doon, ang galing-galing yun, accomplish nyo. Ibig sabihin, kung maggagawa kayo ng bagong dream ngayon o bagong mission, mas marami pa kayong taong matutulungan at magiging makabuluhan. Sabi nga ng isang kanta, if I'm not dead, you're not done. Diba? Greater things are still to come! Kaya kapag hindi ka papatay, hindi pa tapos ang dahilan ng Diyos sa iyong buhay. Naka, isang practical na pwede natin gawin araw-araw. Pag-ising mo, gumawa ka ng isang bagay na pwedeng magpasaya sa iba at malamang madidiscover mo ang tunay na dahilan sa buhay. O bagong dahilan sa buhay. Sabi nga ni Miles Monroe, the greatest tragedy in life is not death, but a life without purpose. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwento. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Wag BBT. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mga global. Dick Garcia po muli. At Abilene Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic, magbibigay muna tayo sa hair tips mula kay Jane Maganchan ng Jane Rockstar Salon. Jane? Hey, just a little reminder, wash your hair with cool water. Stop washing your hair with
Oh, why? 'Cause you're burning your cuticles. You're burning your follicles. So I say, please wash your hair with cool, cool water. Oh, cool. Oh, cool. Wash it cool. Let your voice be heard by the way your hair speaks at Jane Rockstar Salon. You can be home. Maraming salamat, Jane. Until next time. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot na tanong bakit may mga taong buhay pa pero parang patay na. Sa ating episode na Buhay na Patay. Review muna tayo sa na-discuss. Okay, sabi natin number 1, kaya nangyayari to, a mindset that they are already old. Matanda na daw sila. Age is only an attitude. It's No, not a number. number. Attitude is what counts. Totoo yan. Number 2, they felt that their mission in life, Yan. wala na daw sila. Tapos ang mission nila sa buhay. Tandaan mo, the greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose. Ito, number 3. Number 3, naku, pagod na. Yeah. Tired of physical pain. Pagod na daw sila sa mga sakit sa katawan. Yeah, may mga tao po, kaya hindi na po ganong nagkakikilos, hindi na dahil, saan kayo, napagod na ako, emotionally, physically, psychologically, mentally, pagod na ako. Ayoko na. Alam mo kaya maraming tao nagiging ganyan kasi hindi rin siya nag-exercise ng bata. Oo, kaya mabilis tumanda Oo. ang mga tao kung hindi gano'n nag-exercise. Kaya exercise. By the way po, ako po, senior na po ako. So, sa hindi po nakakaalam. Pero, I see to it ho, to be physically fit dahil marami pang plano ang Diyos sa buhay na. Oo. Kaya maraming tao, di ba, sa sobrang sakit sa katawan, no, gusto nila ng umuwi na. O, di ba? Sa tindi ng sakit ng katawan po, iba, totoo lang po, parang gusto na, Lord, Kunin mo na. ayoko Oo. Pero tandaan niyo po, habang hindi pa kayo kinukuha ni Lord, hindi tayo ng Diyos sa buhay. Ganda nga nung kanta nung kinanta dun sa concert ni Ryan. Di ba? Sabi niya, iisa lang ang buhay mo. Kumilos ka, gamitin mo. Kung may nais ang puso Yan. mo. Abutin mo. Yan. Isa lang buhay mo. Nandiyan, at ang buhay ka pa. May dahilan na ba sa buhay? Another thing you can do is ask for a miracle from God. Yeah. Tandaan niyo po ito, nothing is impossible. with Kasi God. po, habang nanonood kayo, meron po sa inyo na may sakit sa katawan. Rayuma, kasukan, gout. Yung iba naman po, medyo mas matindi sakit, may terminal disease. May cancer na. At naintindihan po natin yan. So, may mga pagkakataon parang, sabi, pagod na ako, dami na sakit ang katawan ko. Hihintayin ko na lang. Ito po, tandaan niyo, may Diyos na pwede gumawa ng himala. What if gusto pa ni Lord makatulong kayo sa ibang tao? Baka pagalingin kayo ng Diyos. When was the last time you prayed for it? Pinag-pray ko, wala nangyari. Baka naman, habang may sakit ka, maging pagpapala ka sa iba na, kahit sa gitna ng yung pagkakasakit, i-encourage mo yung mga tao. Every time idadalaw sila sa'yo, sila na-encourage. Bakit? Grabe naman to. May edad na, matanda na, may sakit pa, pero napakaganda ng disposition, palaging nakangiti, pagpapala sa mga taong marami rin problema. Can you imagine? Even may sakit ka, pwede ka maging pagpapala. Number 4, living in anger. Yeah, Yung, ito po ano mo, sila yung mga taong maraming emotional pain. Oo, sila pinagdadaanan. Oo, mga taong galit sa mundo, Nako. galit sa asawa, sa anak, kamag-anak, at marami pang iba. Dahil hindi daw sila natrato ng tama. Meron din pong mga taong ganyan. Right now, ang dami niyang sakit kanina, physical sickness. Oo. Ngayon po, kaya po siya living din, ang dami niya pong emotional pain. Oo. Galit, sama ng loob sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dahil po dito, gigil na gigil siya. May mga pagkakataon, pinapanalangin niya, Lord, gusto ko na matapos na, kunin mo na lang ako. Matandaan niyo po ito. Hanggang di pa kinukuha ni Lord, may Dahilan ka ang pa. Diyos sa buhay mo. Even with your emotional pain. Oh, ito Sino yung mga to? taong bugnutin. Nako. No? Ang hirap pakisamahan. Nako! Yung iba naman dahil nasasaktan, nananakita ng iba. Nako! Diba? May sabi nga tayo ng hurt people eh. Totoo po. May mga tao Oo. po ganyan yung may edad ngayon na nasaktan siya, so ginagawa siya, nasaktan niya rin po yung mga tao na Correct. nakapaligid sa kanya. Oo. Kaya may mga tao po galit sa matatanda. Ano yun? Kasi
inaalagaan mo na, nananakit pa. Kilala po kayong ganyan. Di ba ang hirap? Kaya lang po kailangan maintindihan nyo yung mga taong saktan, nananakit. Pero tandaan nyo po ito. May Diyos na lahat ng himala. Pwede ka magpatawad. Kaya Pwede nga, mo ano eh. humingi ng tawad kung kailangan para for you to live at peace. Kunin ka man ni Lord, you live at peace. At saka kasi dahil they live in the past, no? Nagkakaproblema. So let the past make you wiser na lang, not bitter. Totoo. Holding on to anger is like drinking poison eh. And expecting the other person to die. Paano mamamatay yung isa eh? Ikaw umiinom ng poison. Totoo po, tandaan nyo po ito. Diba? Kumisan po, kaya marami pong sakit, pasakit sa ating buhay, ginagawa po natin. Tandaan niyo po kung ano po yung bato natin sa mundo, yung nababalik sa atin. Bato tayo ng galit, galit din. Pero magbato tayo ng pag-ibig, ng forgiveness, babalik po sa atin. Kaya forgive others, not because they deserve forgiveness. Tandaan niyo ito, ang ganda dito. But because you deserve peace. Pakiulit, makinig ka. Diba? Baka ito yung matagal mo nang hinihintay. Forgive others, not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Kasi may mga pagkakataon po, parang, patatawarin ko yan. Ang dami kasalanan ginawa yan, ganyan. Totoo po, may mga tao ang hirap patawarin. Pero po, ang payo po namin, patawarin niyo po sila, not because they deserve it. Patawarin niyo po sila because you deserve peace. May edad ka na, at sarap mabuhay at peace. Ano man ang gawin, mangyari ko rin ka man ni Lord, you will leave this earth at peace. Kaysa naman po galit tayo sa mundo. Kaya, di ba, minsan pagbukas mo pa lang ng social media, ang dami-daming Galit ka na. nagko-comment sa'yo na hindi maganda, nagagalit ka. Epekto nun sa'yo, masama. Kaya patawarin niyo po sila. To forgive is to set a prisoner free and realize the prisoner was you. So, please forgive. When you forgive, you know what will happen? You heal. When you let go, you grow. Kung marami kang sakit emotionally, forgive. You will heal and live a peaceful life. At syempre, siguro mas magandang magpalaganap tayo ng yakap sa mga At tao ayun nga, nasa piling ko na. kumisan yung mga problema yung pinagdaanan, lalo na mga kapamilya ang mag-anak, minsan wala na paliwanagan eh. Oo. Punta mo na lang, yakapin mo Yakapin na lang. mo na lang. Kahit walang salita, malala, makikita niyo biglang, parang may milagro mangyayari. I'm not kidding. If you have not done this, may sama ka na loob, kangin naman. Yakapin mo na lang, wala nang paliwanagan. Promise, it will make you a better person. Kaya, meron po tayong hagibag Yeah, to yeah. remind people na pakailangan ng yakap. Sabi nga namin dito, everybody needs a hug, everybody needs a bag, everybody needs a hagibag. Sabi nila, paano ba ginagamit yan? Panoorin natin ang tungkol sa hagibag. Did you know that everybody needs a hug, everybody needs a bag, so everybody needs a huggy-bag? Meet Huggy Bag by Unleash International USA. It features an adjustable strap for easy wear. Simply secure the connector, wear it around your neck, and adjust the strap. It has a discreet zipper pocket on its belly for your essential. This bag serves as a great travel companion, a comfortable travel pillow, and an ideal gift for all ages. Everybody needs a hug, everybody needs a bag, everybody needs a Huggy Bag. Ayan! Kaya, naku, kung nangangailangan po kayo ng pangregalo this Thanksgiving, pwede, or Christmas, pwede nating sabihin na papadalang kita ng yakap. Totoo po, napakaganda. Pwede po pang-regalo po sa mga bata, yung agent, even may edad po na nangangailangan ng yakap. Kahit Kasi po, ang 100 ganda po years nito, old. pag yakap mo, pag alis mo, wala ka na. Ito po, pag iniwan mo sa kanya, parang feeling niya, kayakap ka palagi. Available po ito sa Amazon. Puntahan nyo lang po, type nyo, Huggy Bag. Lalabas na po yan at pwede na po kayong order at i-deliver po sa inyong bag. Pwede rin kayong magpadala ng inyong order for bulk orders. Pwede rin sa tulong ko pasamoglobal@gmail.com. Lalo na po sa gagamitin itong pangregalo. For example, 20 pieces, 50 pieces, pwede po namin kayong tulungan makakuha ng magandang discount. Mamaya, tutuloy natin ang ating usapan kung bakit may mga taong buhay pa, pero parang patay na. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Maglobal. Huwag bibitin. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Maglobal. Vic Garcia po balik. At Avening Garcia. Tuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na bakit may mga taong buhay pa pero parang patay na sa ating episode na
buhay na patay. Ilan na napag-discuss natin? Reveal lang natin. Number 1. A mindset that they are already old. Tanda na ako. Number 2. They felt that their mission in life are done. Tapos na ang mission ko. Tired of physical pain. Dami ko ng sakit sa katawan. Ayan. Number 4, living in anger. No, dami ko sakit sa puso, sakit sa emosyon, dahil dito, galit ako sa mundo. Kaya magpatawad. Number 5. Living in guilt. Ano yan? Living in guilt and regret or Ano yan? nabubuhay sa pagsisisi at pagkabigo. Totoo po, may mga tao pong ganyan ngayon, kaya po hindi na makakilos, hindi makagalaw. Dami po nila regret. Imprisoned Oo, no? bakit sino to? Sila yung mga tao nakagawa ng malaking pagkakamali. Mhm. At dahil dito, hindi niya kayang mapatawad yung kanyang sarili. Kaya nagaganituhan ako dahil kasalanan ko, kaya ganito. Kasalanan ko, may mga tao pong ganyan, living in regret and how they wish matapos na buhay nila. Hindi nyo po kailangan gawin yan. Dahil may solusyon ang iyong problema. At dahil sa kanyang pagkakamali, ayaw na niyang kumilos, ayaw nang mabuhay at maghihintay na lang ng kamatayan. Opo, kasi baka daw pag kumilos pa siya uli, baka may magawa na naman siyang mali. Kaya ayoko na na-commit mga tao pong ganyan. Kaya kung ikaw ito, tandaan mo na you can't change what happened in the past. But you can change what happens next. Kung may mali ka mang ginawa, totoo, natanggap mo. Ako, good news, natanggap mo na may mali kang ginawa. That's very good po. Because the first step towards recovery is accepting may mali ka. Yes. At dahil alam mong may mali ka, may step number 2. Paano yan? Kung nagkamali ka sa iba, humingi ka ng tawad. Yan. A sincere apology is the first step toward healing a broken heart. Totoo po, may Diba? mga pagkakataon po, kung meron ka talaga mali nagawa, pwede mong mag-sorry, tawagan mo, text mo, find a way. Because kung minsan po yung inyong nararamdaman ngayon, nag-regret, simple lang po ang dapat niya gawin. You say, I'm sorry. Kasi minsan, parang sinasabi nila, pag nag-sorry sila, parang o wala nang nangyari doon sa ginawa niya. Hindi po. Saying I'm sorry does not change the past. But it opens the door to a better future. So, ibig sabihin ikaw, Oo. pag nag-sorry ka na sa kasalanan ginawa mo, hindi ibig sabihin, babaguhin mo yung nangyari kahapon, wala tayong magawa. Pero baka yung pagsusorry mo will mend your relationship and help a better future. Sana tanggapin yung sorry mo. Pero kung sakaling hindi man tanggapin ang sorry mo, at least ikaw nagawa mo na yung dapat mong gawin. At kunin ka man ni Lord anytime, you are at peace with God. At kung hindi ka na pwede humingi ng tawad, Yan. pwede ka humingi ng tawad sa Diyos. Kasi kung may mga pagkakataon yung kasalanan mong ginawa, hindi ka na pwede humingi ng tawad. Wala na siya. May mga pagkakataon po ganun. Hindi pa rin katapusan ng mundo dahil may Diyos po handang makinig sa ating paghingi. And He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Okay, Number 6, disconnected with God. Yeah. Ito yung dahilan o nawala na ng connection sa Diyos. Totoo po. May mga pagkakataon po, kaya marami tao po, walang kapanatagan ng loob. Malungkot palagi, galit sa buhay. Kasi po, baka ito ang dahilan. Nalayo na po tayo sa Diyos. Hindi na po natin nakikita yung kamay ng Diyos sa bawat kilos ng ating buhay. Kaya dumarating po sa ating punto, galit tayo sa tao, galit tayo sa buhay. Kuminsan po, galit tayo sa Diyos. At dahil dito, ang dami pong masamang kondisyon ang napupunta sa ating buhay. And when the soul is disconnected from God, the source of life, napuputol na rin, diba? O, people may feel alive physically, but empty within. Totoo po, yan po nangyari. Pag malayo po tayo sa Diyos, feeling natin, buhay pa tayo, pero wala parang alam na natin, patay na tayo. Kasi po, God is the source of life. God is the giver of life. And if God is not living in you, talaga pong mahirap mabuhay. Kaya ako encourage you, when you wake up in the morning, una yung kakausapin, hindi yung asawa mo, hindi yung cellphone mo, si Lord. Kasi true life begins when the heart reconnects with God. Ito sabi ng Diyos, I have come that they might have life and have it to the full. Sabi ng John 10. Yan po ang pangako ng Diyos. Gusto po ng Diyos magkaroon ka ng buhay. At hindi basta buhay. Ayaw niyang buhay ka na pero patay ka. Gusto niya bigyan ka ng buhay na masagana. Yes. Dito po sa mundong ibabaw, hindi sa kabilang buhay, ha? Gusto niya buhay na masagana dito at sa kabilang buhay, gusto kang bigyan ka ng eternal life. Punto po ito. Kaya marami sa atin hindi po masaya sa buhay at walang kapanatagan dahil malayo tayo sa Diyos. Kaya ang tanong, konektado ka ba sa Diyos? At ang paniniwala namin, for me, to live is Christ and to die
Yes. Ibig sabihin po, mabuhay ka para kay Kristo, masaya yun. Mamatay ka para kay Kristo, masaya yun. Yun po ang ganda pag malapit po sa Diyos. Mabuhay, okay. Mamatay, okay. Kaya pag ganyan po ang buhay nyo, wala kayong takot na matay. At wala rin kayong takot na buhay. At kahit saan ka dalhin, kontento ka, masaya ka. At ang sarap po kasama ang taong may edad na may contentment sa buhay. Pagpapala ka sa mga anak mo at pagpapala ka maging sa mga apo. At anuman ang edad mo, anuman ang kalagayan mo sa buhay, may plano ang Diyos. Kaya, bakit hindi ka pa kinukuha ni Lord? Meron pa siyang purpose. Yes. Ang tanong, ano ang pinipili mong gawin sa buhay mo ngayon? Isang araw, lahat tayo mamatay. Lahat tayo. Ano kaya ang maaalala ng mga tao patungkol sa'yo kapag patay ka? Pag-isipan mong mabuti yan. Sana ngayon pa lang, kung tingin mo maging pangit ang kanilang pag-alala, gawan nyo na po ng paraan ngayon. Dahil po, sayang ang buhay na binigay sa atin ng Diyos kung di po natin gagamitin. At sana piliin natin sa araw na to na gawin ang lahat ng ating makakaya sa tulong ng Diyos para matupad ang dahilan ng Diyos kung bakit tayo ipinanganak sa mundong ibabaw. Diba? Ito po sabi ng Diyos, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Totoo po, may plan. Diyos na po nagsabi nun, ha? Buhay ka. May plano ang Diyos sa buhay mo. Buhay ka pa. May plano ang Diyos sa buhay mo. Hanggat hindi ka pa kinukuha ni Lord, may plano. Importante, alamin mo yung plano ng Diyos. Promise, pag tinanong mo ang Diyos, paalam niya sa'yo. Correct. Kaya know God's plan for your life, trust it, live it, enjoy. Uulitin po natin ang ating pinag-usapan, bakit may mga taong buhay pa pero parang patay na. Sa ating episode na, Buhay na Patay. Number 1. Quickly lang, a mindset that they're already old. Matanda na ako. They felt that their mission in life are done. Tapos na ang mission ko sa buhay. Tired of physical pain. Pagod na ako sa sakit ng katawan. Living in anger. Pagod na ako sa galit at sakit sa emosyon. Living in guilt and regret. Dami kong pagsisisi. And number 6, disconnected with God. Dahil nawala ng connection ng Diyos. Good news, lahat pong ito, sinare po namin sa inyo mga pwede nyo gawin para maayos. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan at i-apply sa ating buhay. At next week, marami pa tayong pag-usapan na tunay na magpapaganda rin yung buhay at nang mahal sa buhay. Closing prayer tayo? Abang nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala nyo sa amin na hanggat buhay po kami ay may dahilan kayo sa buhay natin. Ang dalayan ko lang po sa lahat na nanonood ng programang ito, nahin nyo po sila, kausapin nyo po sila, paalam nyo po sa kanila kung ano man pa ang dahilan nyo sa buhay. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo at itidalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Laging tandaan, kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin naman po nyo yung mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin pag-usapan. At sama-sama nating pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay, ako po ang kapamilya, Bill Garcia. Ako na po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda